video na to, ibabahagi ko ang iilan sa pwede nyong gawin or bilhin para mapaganda ang motovlog o mga riding videos nyo. Saka para maging mabilis na rin ang workflow mo as a content creator. Hindi lang yan, may sorpresa din ako sa inyo. Kaya panoorin nyo ang video na to hanggang dulo. So wala nang patumpik-tumpik pa, magsimula tayo sa action camera. Ito kasi yung pinaka-basic pagdating sa motovlogging. Isusunod naman natin itong mga motovlogging accessories na pinadala sa akin ng Olanzi at iisa-isahin ko kung alin nga ba dito ang swak sa pangangailangan mo bilang isang motovlogger o kaya content creator. At bilang sorpresa, may pag-giveaway tayo sa video na to. Abangan nyo mamaya. Anyway, tatlo sa pinakasikat ngayon na action camera sa merkado ay ang Insta360 Ace Pro, ito, ang DJI Action 4, o kaya itong GoPro Hero 12. Pagdating naman sa 360 videos, ang Insta360 X3 saka Insta360 X4. So magsimula tayo sa settings. Kung ako yung tatanungin, mas mainam kung nakaset sa manual yung mga cameras nyo. Actually, halos magkakapareha lang sila. So ito yung mga sumusunod. Simulan natin sa resolution, 1080p, 2.7K o kaya 4K. Depende na yan sa inyo. And of course, dependent din yan kung gaano kalaki yung memory card space mo at specs ng computer o kaya ng cellphone na ginagamit yung pang-edit. The higher the resolution, mas mabigat din yan i-edit. Remember that. Sa frame rate naman, personally, 24 FPS lang yung ginagamit ko. Hindi kasi ako mahilig sa slow motion. At ang 24 FPS din ang madalas gamitin pagdating sa mga pelikula o kaya cinema. Pero kung gusto mo ng slow motion sa edit, pwede mong gamitin or ilagay yung settings mo sa 60 FPS. Tandaan mo lang na ang mas mataas na frame rate, mas malaki din yung memory card space na kailangan at mas mabigat ding i-edit. Sa ISO naman, the lower, the better. Kapag mataas kasi ang ISO, naaapektuhan yung video quality. Nagiging noisy, lalong-lalo na sa shadow area. So I highly suggest between 100 hanggang 800 ISO lang yung gagamitin mo. Sa sharpness naman, ilagay mo sa low or medium para hindi maging over-sharpen ang kuha or sabihin na natin para hindi masyadong digital looking yung kuha ng mga videos mo. Pagdating sa white balance, mas mainam iset mo sa daylight o kaya 5,500 Kelvin. Pagkatapos sa color profile naman, ilagay nyo sa flat or lag kung gusto nyo magkulay or mag-color grade. Pero kung ayaw nyo ng ganon, standard color profile ang gamitin nyo. Sa shutter speed, pwede nyong iset sa auto kung wala kayong ND filter. Pero kung gusto nyong i-level up yung mga kuha nyo at meron kayong ND filter, itong parang shade sa mga camera ko, iset nyo sa manual yung mga shutter speed nyo. So personally, sa manual settings ko na 24 FPS, ang shutter speed na ginagamit ko, 1/100 or 1/120. Kung masyadong ibababa ko yan, at susundin ko talaga yung 180-degree rule, well, hindi gagana yung tinatawag na electronic stabilization. So, sweet spot yan para maganda yung stabilization at the same time, meron tayong tinatawag na cinematic motion blur para magmukhang mabilis yung hindi naman kabilisan na takbo ng motor mo. Now, emphasize ko lang ulit na kailangan nyo ng ND filter para maset nyo manually yung mga shutter speed nyo. Otherwise, yung kinukunan nyo magiging overexposed or parang nasa langit ka na. Usually, ND16 or ND32 yung nagagamit ko. Now, pagdating sa mga 360 action cameras katulad nitong X3 saka X4, sundin nyo lang yung mga sinabi ko kanina. Halos magkakapareha lang sila. Except na lang sa resolution kasi ito hanggang 5.7K. Ito naman hanggang 8K yung resolution. Kasi nga, 360 videos yung pinag-uusapan natin dito. So, mas malawak at mas malaki yung mga resolution na nakukunan nito. Pagdating naman sa audio, may kanya-kanyang mic adapter kang mabibili depende sa action camera na gagamitin mo. So bale, ang Insta360 Ace Pro, ito yung mic adapter niya. Bale, ito naman yung GoPro Hero 12. Tapos yung DJI Action 4 naman, wala akong official DJI mic adapter. Pero meron ako nito, Racing Boy na mic na specifically made para sa Action 4 at saka sa Action 3. Anyway, pagdating naman sa Insta360 X3 saka sa X4, may kanya-kanyang mic adapter din ito. Bale, itong nakikita nyo ngayon ay para sa X3. Ito naman yung para sa X4. Pagdating naman kasi sa 360 cameras, hindi ko madalas ginagamitan yan ng mic adapter. Kasi usually, hindi nakamount yan sa mismong motovlogging helmet ko. Most of the time, ginagamit ko kasi ang mga to as secondary camera. At nakamount siya sa motor ko. So, hindi practical na lalagyan ko pa ng mic tapos may wire. Unless na lang siguro kung meron akong wireless mic or gagamitan ko na lang ng Bluetooth mic katulad ng Fridcon Intercom. Pero di ko sinasabi na hindi mo to pwedeng i-mount sa helmet mo. Pwede pa rin naman given na meron kang tamang mga accessories. Sa mismong mic naman, sa motovlogging helmet ko, ang ginagamit ko ay Racing Boy. Katulad ng pinakita ko kanina, ito yung specifically made para sa Action 4. Tapos syempre, meron ding para sa Ace Pro saka sa GoPro Hero 12. Or kaya itong nasa helmet ko. So ito, Racing Boy din to. Saka yung isa,
nasa likod. Racing Boy din yung nakakabit yan. Kung bakit Racing Boy yung gamit ko, well, ito yung simpleng explanation. Budget meal siya, tapos goods na rin ang quality. Mapa-audio quality man yan, saka yung build quality. Na pagdating naman sa chin mount or itong mounting dito sa helmet ko, specifically made siya para sa helmet model na to. Ang HJC CS15. Hank or Hansi ang brand. Pero kung ayaw mo ng ganito na fix, pwede nyo gamitin yung Tilisen strap mount para pwede nyo ilipat-lipat yung chin mount nyo kung magpapalit kayo ng helmet. Mapunta naman tayo sa mga motovlogging accessories na pinadala sa akin ng Ulanzi. Kung alin nga ba dito ang goods at swak sa pangangailangan natin bilang isang motovlogger. Or ikaw yung nanonood ngayon, aspiring content creator or motovlogger din. Unahin natin tong Ulanzi G9-4 na plastic cage. Actually compatible to sa GoPro Hero 9, 10, 11, saka itong 12. So, sa nakikita nyo ngayon, itong nasa baba niya, standard GoPro fit yung mounting. Tapos itong nasa taas naman, cold shoe mount siya kung meron tayong ilalagay ng mga accessories. So, pwede tayong maglagay dito ng ilaw o kaya receiver ng isang wireless mic. Meron pa tayong extrang dalawa. Ilalagay mo lang siya para meron ka ng dalawang cold shoe mounts na available. Itong nasa harap naman na pabilog ay filter holder. Pwede mo itong tanggalin. Actually, matatanggal siya. At pwede ka rin maglagay dito ng lens cover. So, bale, ganyan yung itsura niya kung meron kang lens cover. Now, itong area na to sa baba, ito yung lalagyan ng mic adapter. So, bale, ganito siya kung nakalagay na yung mic adapter. Ayan. Build quality wise, goods din naman siya kahit sabihin na natin na plastic lang yung gamit nila. Para malagay mo yung GoPro sa cage, tatanggalin mo yung battery door. So, ganito yung paglalagay niya sa ating GoPro Hero 12. Tapos, sirado. Tapos, ito. Tapos, saksak natin dito sa... Ayan. So, bali, tatanggalin mo lang yan. Tapos, mabubuksan mo yan. So, kung magpapalit ka ng battery, pwedeng-pwede. Tapos, sara mo lang. Lagay mo ulit yung mic adapter. Napansin ko lang dito, hindi ko nagagamit or hindi ko pwedeng gamitin ang isang typical ND filter na katulad nito. Kasi, hindi mo siya pwedeng ilagay. Pero may solusyon ako. Kasi pwede mong gamitin itong filter holder. So, ang filter size niya is 52mm. Tapos, meron akong step-up ring na 52 to 62mm. Tapos, lalagyan ko naman ng variable ND filter na 62mm. So, ito yung magiging setup ko kung gusto ko talagang lagyan ng variable ND filter. Pero kung ayaw mo naman ng ganito, pwedeng ganyan lang. Tapos, auto exposure lang. Gaya ng nasabi ko kanina, pagdating sa settings. Kung medyo malaki para sa'yo itong cage na to para gamitin sa motovlogging helmet mo, pwede din namang minimalist lang yung setup natin. Bali, ang gagamitin natin ay itong Ulanzi G9-3 na battery door. So, compatible pa rin to sa GoPro Hero 9, 10, 11, saka itong 12 na gamit ko. So, tatanggalin lang natin yung original battery door ng GoPro tapos papalitan natin ito. Ilalagay lang natin. Ayan. Tapos, pwede na natin ilagay itong GoPro mic adapter. So, nailagay na natin yung battery door, ang mic adapter. Tapos itong part na to, ididikit natin sa ating mga helmet gamit ang Velcro para may option pa rin tayo na matanggal siya in case na kailangan natin sa ibang setup. Kung meron ka namang DJI Action 3 o kaya Action 4 na katulad nito, ito naman ang compatible na cage na gawa ng Ulanzi. Ang Ulanzi OA14 na metal cage. As the name suggests, maganda yung build quality niya. Hindi ganun kabigat. Tapos, may access ka sa buttons sa ports niya. Pati na rin battery. Tapos dito sa taas, meron din tayong cold shoe mount para malagyan ng accessories katulad ng ilaw saka wireless mic receiver. Now, ang pinaka-paborito ko dito ay yung mounting niya sa baba. Kasi kumpleto na siya. Meron tayong para sa selfie stick or monopod or tripod. So, ito naman yung GoPro Fit or prong style na mounting. Ayan. Tapos, meron din tayong quick release mount na magnetic type na parang stock din ng DJI. So, bale, ganyan yung itsura niya kung ang gagamitin nyo naman na mounting dito sa baba is yung DJI. So, ito yung kasama sa DJI Action 4 na quick release mount. So, ganito naman siya kung ilalagay natin yung ating Action 4. Tapos, mailalagay pa rin natin ang ating ND filter. Ganyan. Tapos, may access tayo dito sa battery, kagaya ng sabi ko kanina. In relation naman sa DJI Action 3 saka sa Action 4, meron ding Ulanzi quick release or magnetic quick release system. Ang Ulanzi OA11. Actually, compatible din siya sa DJI Action 3. Maganda yung build quality niya. Compatible siya siyempre dito sa ating Action 4. Now, ang ginagana dito, meron siyang GoPro Fit na standard ng mga action cameras. Tapos, meron siyang 1/4" mount dito na standard naman ng mga monopod saka selfie stick o kaya tripod. Pagdating naman dito sa GoPro, mapa Hero 9, 10, 11, saka 12, meron ding produkto ang Ulanzi para mas maging mabilis yung mounting nito. Kasi kung mapapansin natin, ang GoPro Hero 12, either GoPro Fit o kaya itong 1/4" mount yung magagamit mo. So, hindi siya ganun kabilis. Kailangan mo pang mag-screw. So, ang kailangan natin dito is quick release system. Nakagaya nitong DJI Action 4
o kaya nitong Ace Pro ng Insta360. So itong dalawa yung tinutukoy ko, 3235 saka 3234 na produkto ng Ulanzi. So bali collaboration siya ng Falcam saka ng Ulanzi. Pwede na nating magamit ang ating GoPro para maging compatible siya sa Magnetic Quick Release System ng DJI or Action 4. Or kagaya nito, itong pinakita ko kanina, yung OA11 ng Ulanzi. So mas magiging mabilis na yung mounting mo. So ang mangyayari, papalitan natin to. Dalawang option natin, 3235 saka itong 3234. Ayan. Bali, ang pinagkaiba nitong dalawa, bukod sa size nila, yung pangalan din magkaiba, is ito, pwede din sa Falcam F22 system ng Ulanzi. So, pareho silang may GoPro Fit. Ayan. Pareho silang merong mount dito or quarter-inch mount. Pareho din silang magnetic na compatible sa DJI Action 4 na quick release system. So, bali, mailalagay natin to in replacement dito. So, pwede natin ilagay yan dito. Ganyan. Tapos, itong isa naman, pwede rin. Medyo protruding na lang to kasi mas malaki siya. Anyway, parehong maganda yung build quality nitong dalawa. Pero yun nga lang, hindi na siya compatible dito o kaya sa media mode. Ang gagamitin natin or yung produkto na magagamit mo naman ay yung Ulanzi F22 or Falcam F22 system. Ito yung na-review ko, I think 1 year ago. Ayan. So, bali, itong hawak ko ngayon ay ang F22 double ears quick release base. So, ito yung ilalagay natin sa ating chin mount. So, kung mapapansin nyo dito sa aking helmet, ayan, pareho sila. Actually, hindi lang dito sa chin mount. Pwede mo itong ilagay sa iba pang lugar as long as merong compatible na mounting na katulad nitong GoPro Fit. So, itong hawak ko naman ngayon ay ang quick release plate niya or ang F22 quick release plate. So, bale, pwede natin nating ilagay dito ang ating action camera. So, kung ilalagay natin, slide lang. Kung tatanggalin naman natin, press, tapos slide. Ayan. So, ganun siya kabilis. So, in my case, dito sa helmet ko, pwede ko na siyang slide lang. Ayan. Now, itong pangatlo, ang F22 quick release clip para sa mga action camera. So, bali, buckle mount siya ng GoPro. Yan, makikita natin. Tapos, meron siya ditong base. Gaya ng base na pinakita ko kanina na andun sa helmet ko. Pwede mong ilagay itong action camera mo na merong quick release plate. So, yan. Pwede mong slide yan. So, sa ganitong setup, syempre, gagamit ka ng double-sided tape na 3M. Now, itong hawak ko naman ngayon ay ang F22 F38 quick release ball head na pang action camera. So, pwede nating ilagay ang ating action camera dito. Tapos, compatible na siya sa base na pinakita ko kanina. Katulad ng ginamit ko sa aking motovlogging helmet. Yan, mailalagay na natin siya. Tapos, ang kagandahan nito is pwede nating baguhin yung orientation saka yung position ng camera natin. Kasi nga, ball head to. Saka kaya nito ang high speed. So, pwede mo siyang ilagay sa motovlogging helmet mo or kung gusto mong gamitin to as a secondary camera, ilagay mo sa handlebar mo. Well, as long as meron kang base na katulad nito or kung meron kang clamp mount or selfie stick na merong quarter-inch na mounting. Now, pagdating naman sa 360 action cameras katulad ng Insta360 X2, X3, saka X4, meron din compatible ang Ulanzi na mount para maging quick release system siya. 3-in-1 quick release adapter para sa X2 saka X3. Yung nakalagay dito. Pero sinubukan ko sa X4, pwede rin. Ito yung itsura niya kung nakalagay na siya sa ating camera. Particularly, ito yung X3. Meron tayong GoPro Fit. Ayan, meron tayong quarter-inch mount sa baba. Pwede rin siya sa magnetic mounting ng DJI. So, kung meron kang mount na magnetic mount ng DJI, pwede na siya. So, yan. Pero kung wala ka naman ito, or wala kang DJI Action mount, or wala kang DJI Action 4 mount, pwede ka rin bumili nito. Yung OA11 na pinakita ko kanina. Kasi compatible din siya. Bale, ganito yung itsura niya kung ilalagay natin sa Insta360 X4. Now, before ko makalimutan, nakailang ulit akong mention ng selfie stick. So, ito naman yung Ulanzi selfie stick. Bale, around 31.8 inch or inches. So, hindi siya ganun kahaba. Pero, ayos na rin. Maganda yung quality niya. Tapos, itong part na to, medyo mataba. So, mas kampante ako na hindi ito basta-bastang bibigay. Kasi ito yung one of the weakest point ng mga selfie stick. So, at least ito mataba. Pwede nating ilagay ito para meron tayong pwedeng hawakan. So, bali ang pangalan nito is Ulanzi MT57 na selfie stick. Now, ang pinakahuli na partner nitong selfie stick ay ang Ulanzi naman na mga clamp mounts. Bali, dalawa to. Itong isa yung R094 na multifunction super clamp. Tapos itong isa naman ay ang C017 Magic Arm with dual super clamp. So, ito yung R094. So, although medyo maliit siya, itong part na to medyo maliit,
malaki naman yung clamp niya. Tapos, build quality wise, solid na solid. Maganda. So, sa ganitong setup, usually, ang ilalagay mo ay ang mga 360 cameras. Or kung wala ka namang 360 action cameras, pwede rin yung typical na mga action camera lang. Kung gusto mong i-extend yung mounting mo, pwede mong ilagay itong selfie stick. Kasi usually, pag naka 360 cameras ka, ito yung typical setup. Ganyan. Now, ito naman ang dual super clamp. Ito, pwede natin tong palitan ng ball head na merong 1/4 inch mount. Ito, parang ganito na rin siya kung papalitan natin yung isa. Para sa akin, para sa setup ng isang motovlogger na katulad ko, hindi ko papalitan yung dual clamp niya ng isang ball head na ganito. Kasi, ang purpose nito is para maging support nitong setup na to. Kasi kung ito lang, medyo hindi pa tayo ganun kakampante. Medyo kabado tayo. Lalong-lalo na yung nahulugan na ako or naka-experience na ako na nahulog yung X4 ko. Ito, parehong maganda yung build quality nila. Saka yun nga, relatively malaki yung nga nila. At since umabot kayo sa puntong to, meron akong sorpresa. Gaya na nasabi ko earlier, magpapag-giveaway tayo. Mamimili ako ng 3 winners nitong Qualcomm na 3235. Ito yung quick release system na pwede natin gamitin sa ating GoPro Hero 9, 10, 11, saka 12. Ang gagawin nyo lang kung napapanood nyo to sa YouTube, mag-subscribe kayo or mag-follow. Mag-subscribe din kayo sa channel ng Ulanzi, tapos mag-comment kayo sa video na to. Pagkatapos ng 10 araw, pipili ako ng 3 mananalo. Antayin nyo lang yung announcement saka kung paano makukuha yung napanalunan nyo. Anyway, in summary, hindi talaga biro ang motovlogging or content creation. Obviously, magastos siya. Kailangan mong bumili ng action camera at mga accessories katulad nito. Ito. Yung mga pinakita ko kanina. At kung gusto mong bumili pala na itong mga accessories na to, andyan yung link sa baba, sa description ng video na to o kaya sa comment section. Tapos hindi lang accessories, syempre, kakain din ng oras mo. Kailangan mong mag-isip ng content, mag-shoot, mag-edit. Syempre, mapapagod ka rin. Tapos yung kalalabasan pa, kukunti lang yung manunood ng videos mo. So in other words, ang punto ko dito is kailangan mo ng passion or pagmamahal sa motovlogging at pagmumotor. Kasi kung pera at kasikatan lang yung habol mo dito, well, perfect recipe yan para madali kang ma-burnout at mawala ng gana. And yes, totoong makakatulong sa'yo kung kumpleto ka ng gears, kumpleto ka ng mga action cameras, ng mga accessories. Pero ito yung tandaan nyo, hindi ibig sabihin na kung kumpleto ka sa gears, maganda automatically yung magiging content mo. Wala sa panayan, nasa Indian. Sikapin mong mapaganda yung mga content mo kung ano mang meron ka ngayon. Sa limitasyon kasi lumalabas yung pagiging resourceful at pagiging creative natin. Tapos pagdating ng panahon at nakakaluwag ka na, pinapanood ka na ng maraming tao kasi magaganda yung mga contents mo. Balikan mo ang video na to, tapos mag-comment ka.